So ayun, good morning mga kahabi. So dahil may tubig na tayo ngayon, so nakikita nyo, ayan oh. Yun. So may tubig na tayo mga pre, may flowing system na tayo ulit. So time na na linisin natin yung mga pond ng ating mga mollies. Yun. Tsaka isa-sizing natin kasi tingnan nyo naman. Ang dami ng mga fry dito, pero maraming mga semi-breeder sa ilalim. Tsaka yung juby size, kaya isa-sizing natin. So yung gagawin natin mga pre, ito, pasensya na kayo sa ingay dahil malapit na sa kalsada. So ito, mayroon pa ako ditong natirang mga Platinum King Molly nung nakaraan. So pwede na natin itong ilagay sa shop kasi lumaki na sila. So lilinisin natin itong mga pre. So pagkatapos nating linisin yung ito na portion, isusunod natin ito. Yan. Tapos lalagyan natin ng tubig, tsaka yung mga marketable size natin na makukuha dun, ilalagay natin dito. Tsaka yung mga fry na maliliit, iipunin natin dito yung same size gaya ng nito, yan. So iipunin natin dito. Tapos linisin natin to. Tsaka i-grow out natin sabay para isang harvest lang, isang size lang. So makakapag wholesale tayo ulit. So dito mga pre, nakikita nyo, ayan, nagdi-drain ako ngayon. Yan. May drain dyan. So nagdi-drain ako habang naglalagay ng tubig para mamaya paglagay natin ng bagong tubig ay hindi na sila manibago. So napakaraming fry dito mga pre. Yung iba mga siguro mga 1 month na lang pwede nang i-out. So dito marami ditong laman. So mamaya makikita nyo yan. Tapos ito, tsaka ito, dilinisin ko rin to. Siguro ubusin ko to lahat kasi maraming fry na yung nandito. Tsaka yung magkakaling ako ulit ng mga breeder ko. Yung mga breeder natin, i-reduce natin siguro. Mga 50 pieces lang siguro na female, tsaka 20 pieces na male. So yun lang. So ayun, may patrol na dumadaan. What? So mga pre, ito siguro konti lang to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Siguro man nasa 25 to 30 pieces lang to. So pwede na to pang market. Tsaka para ma-separate natin yung fry natin dito ng mga Platinum King Molly. So ayun, sa mga kahabi natin na patuloy na sumusuporta sa channel natin. So maraming salamat. So habang nagde-drain tayo, meron akong sasabihin sa inyo mga pre. Ito ay nagmula sa comment ng ating isang kaibigan. So isi-share ko lang. Merong isang comment sa ating YouTube channel na nagsabi na bakit ko daw sinasayang yung oras ko sa pag-aalaga ng mga ornamental fish na to na hindi naman makakain. So yun na nga, nakita ko yung comment na yun. So ibis na hindi ko alam yung mararamdaman ko, pero hindi ko na sinagot mga pre. Pero kung nanonood ka man ngayon sa channel natin, so Mr. D, yan, tago na lang natin sa pangalang D. So para hindi naman siya ma-offend. So yung pag-aalaga ko ng ornamental fish dito, totoo hindi nga to makakain, pero yung income nito ay makakabili rin naman ng pagkain. So kung nakikita mo yung mga concrete na to, ayan, tsaka ito, yung mga ref tub na yan. So yun yung bunga ng pag-alaga ko ng ornamental fish. Tsaka yung smash natin na pink, so isa na yun sa naipundar namin dahil sa pag-alaga ng isda. So totoo hindi to makakain, pero pag nag-income ka, makakabili ka naman ng pagkain. Oh! So kung ikumpara mo to, okay, hindi naman tayo nagdi-discriminate ng mga tilapia breeders natin, tsaka growers natin, tsaka yung bangus growers natin. So marami naman talagang umuunlad sa larangan ng pagbabangus at titilapia. Pero isipin natin yung lugar, yung investment, yung gastos, yung pagkain, yung oras, yung labor. Ikumpara natin dito sa ornamental fish ay sobrang layo. Totoo po yun. So gumagastos lang ako dito isang buwan, siguro nasa 100 pesos lang yung pakain ko dito sa kanila. So less effort. So hindi mo kailangang magpapasok ng tubig paglabas ng ganun kalaking volume
So dripping system lang, okay na. So ilang buwan lang, pwede ka nang kumita. So tingnan nyo yung mga Platinum King Moly natin. Ayan, tsaka ito. So pag nag-grow out to mga pre, more or less nasa 300 pieces na to yung nailagay ko dito. Ayan. So sa halagang 20 pesos kapag napa semi breeder natin to, o 15 pesos. So more or less kikita ka ng 3,000. So ganun lang. Yung gastos sa pagkain siguro nasa 300 lang. Yung effort minimal lang. Hindi ka nga pagpapawisan. So sana pre, kung nakikinig ka ay nasagot ko yung mga katanungan mo. So ayun, malapit na mag-drain mga pre. So update ko na lang kayo mamaya. So ayun na nga mga pre, nakuha ko na yung mga Platinum King Moly natin dito. So ito na sila sa viewing tank. So lilinisin ko to mga pre. Ayan, nagde-drain tayo. So malapit na tong maubos. Tsaka kukuha tayo dito ng tubig mamaya. Ito yung gamitin natin yung Aquaspeed A2000 para mailagay natin dito. Tsaka ayun, isa-sizing natin. Tsaka ilalagay yung mga marketable size dito. So mamaya mga pre, update ko kayo. For the meantime, papakita ko sa inyo yung mga Platinum King Moly natin na natira. Let's go. So ayun na nga mga pre, ito na yung Platinum King Moly na nakuha natin. Ito yung mga maliliit na Platinum King Moly nung nakaraang harvest natin. So iniwan natin dito, tsaka pinalaki muna. So ang ganda ng mga pattern nito kasi nakakross na to mga pre sa balloons. So ayan, no, tingnan nyo, parang balloon moly na. So pregnant na yan. So yan, nakikita nyo. So mga pre, mamaya lilinisin ko lang to, tsaka mamaya i-update ko kayo. So ayun mga pre, naglagay na ako dito ng extension ito. So gagamitin natin yung Aquaspeed A2000. So ayun, nandun para linisan to at mag-pump out ng tubig mula dito. So mga pre, hindi ako magpa-pump out ng bagong tubig papunta dito kasi pag sinizing natin yan mamaya, so mamamatay yan. So kung nakikita nyo yung mga tabs na to, so nag-decide ako na dito ko na lang muna ilagay yung mga maliliit na fry. So dalawang size to mga pre. Tsaka pala ito yung mga tab na to, yung ginagamit ko dati sa pagbibreed ng mga gapi ko. So ito yung pinakauna-unahan ko. Dito ako nagsimula mga pre sa paggagapi sa mga tab na to. So 5 piraso to yung tab na to. So ginagamit ko to sa tuwing mag-harvest ako, magsa-sizing ako. So mga pre, update ko na lang kayo mamaya. So yun na nga mga pre, nalagyan ko na ng tubig. Ito at saka ito. So doon, nagpapasok na ako ng tubig na bago. Hindi pala bago mga pre kasi dito yung nagmula sa ating pond. So gamit ko yung A2000 natin na Aquaspeed. Ayan. So mag-umpisa na ako mga pre na mag-sizing nito kasi medyo mainit na rin. So pasensya na mga pre, hindi ko dala yung camera woman ko. So siguro i-update ko na lang kayo mamaya pagkatapos kong linisin to. So let's go. So yun mga pre, ito tingnan nyo. So dalawang size to. Ito yung yun, hulog na. So ito mga pre, oh, ito yung i-grow out natin ulit. So mga jubi size pa lang. So dito natin yan nilalagay. Saka ito, yan. Tapos yung mga maliliit, dito lang muna natin ito ilagay. So ganito lang mga pre yung ginagawa ko dito sa sizing natin. So para pag out sa market, sa mga nag-wholesale sa atin, ay halos pare-pareho yung laki ng mga mulis natin. So hindi tayo lugi at hindi rin sila lugi. So yun mga pre, update ko na lang kayo mamaya kasi medyo mainit na. So bibilisan ko lang. So ayun na nga mga pre, tapos na nating linisin yung concrete pond natin. So andun, malinis na. So mga pre, tatlong size yung kinuha ko. So yung nandito, yung marketable size natin. Tapos yung mga maliliit pa nandun. So may mga maliliit talaga, siguro fried na ng ipailan-ilan dito. Tapos yung mga size na pang grow out pa, so nandito sila, tinapon ko na kanina dito. So yung dadalhin natin sa pet shop, konti lang to, siguro nasa 50 pieces lang yung marketable size natin. Kasi nga ito yung kung di ko nagkakamali, batch 3 to ng fry natin. Kaya medyo maliliit pa. So dito ko na tinapon kasi bukas magsa-sizing din ako nito. So
So hindi ko na to lalagyan mga pre. So i-drain ko na lang to, tapos lalagyan ko ng bagong tubig para sa mga fry ng ating Platinum King Muli. So mga pre, i-drain ko lang to, tsaka ipapacking ko yung mga mulis natin, tapos update ko kayo mamaya. So ayun mga pre, ito lang muna yung napak ko, 25 pieces to ng mga mulis. So ito yung mga mulis natin mga pre. Ayan, tingnan nyo. So 25 pieces muna to mga pre, kasi nag-decide ako na siguro linisin ko na lang to, yung pan na to. Tapos titingnan natin kung maraming ganitong size. Pero kung mostly ganito, so nag-decide ako na i-grow out ko na lang muna para maging semi-breeder talaga, para at least makapagbigay tayo ng magandang presyo sa ating mga customer. So ayun mga pre, siguro update ko na lang muna kayo mamaya kasi talagang mainit dito, painit na. So dito tingnan nyo, mainit na. So update ko lang kayo mamaya mga pre. So ayun mga pre, habang nagpa-pump out tayo ng tubig, so ito nilagay ko muna dito sa loob ng bahay. So dyan lang muna sila kasi yung kapalaran ng mga mulis na to ay nakadepende sa harvest natin dyan. So kapag maraming size na katulad nito, so i-grow out natin. Pero kung konti lang, so ibenta na lang natin to. Tapos ilagay natin dyan yung mga same size na lang. So siguro yung mga marami dyan katulad nito, so ganitong size mga pre. Yan. Kasi ito, konti na lang, juvie size na to. So titingnan natin mga pre kung maraming juvie size dyan. So i-grow out natin to ng sabay. Pero kung konti lang, so no choice tayo, ibenta natin to. So mga pre, nagde-drain ako dito. Titingnan natin kung gaano karami yung laman nito at kung ano yung mga size nito. So update ko kayo mamaya. So ayan mga pre, konti na lang at madi-drain na. So naabot na ng aquaspeed yung pinaka-level niya. So ito mga pre, tingnan nyo. Papakita ko sa inyo yung mga fry na nakuha natin doon kanina. Let's go! So ayan mga pre, tapos na nating linisin to lahat. Ayan. So ibibilin ko na lang to sa aking pamangkin na pag napuno ay i-transfer lang hanggang mapuno lahat. So mga pre, hayaan lang natin dito. Hindi naman to maano. Anyway, malaki naman yung tab na to. Ayan, hayaan natin yung mga mulis dyan kahit walang aerator. So magsusurvive yan. So abangan nyo mga pre yung day 2 ng ating sizing dun sa ating mahabang pond. So dito 'yon. Ayan. So nagpababa na ako ng tubig para bukas konti na lang. Ayan. So abangan niyo mga pre yung dito natin. So siguro kung kakayanin ng time at oras. So ito yung day 3 natin. Magsa-sizing tayo ng mga breeder, magbabawas tayo ng breeder at kukunin natin yung mga juvie size ng mga fry nila na lumaki na diyan. So mga pre, maraming salamat sa pagsuporta at panonood ng mga video ko. So sa mga nag-subscribe sa channel natin, so maraming salamat. At sa mga nag-request ng shoutout, so ito na yung mga shoutout.